Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Narito po tayong muli sa ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Simulan po natin ang ating araw sa pagbubulay nang makalakad po tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang atin pong topic ngayong umaga ay The Spiritual Laws of Division. Mga espiritual na tuntunin o pamamaraan tungkol sa pagbabahagi. Ang ating pong batayang talata ay matatagpuan sa Gawa chapter 2 verses 44 to 45. Ang Magandang Balita Biblia version po ang ating babasahin. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kaniyang pangangailangan. Purihin ang Diyos sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Ang bahaging ito ng talataan na ating binasa ay tumutukoy sa naging tugon ng mga unang mananampalataya sa Jerusalem na nakasaksi sa mga pangangaral at mga himala na ginawa ng mga apostol.
Hayaan niyo po ako na basahin ang kabuuan ng talataan mula sa na matatagpuan sa Gawa chapter 2 verses 43 to 47. Ang pamumuhay ng mga sumasampalataya. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. 3 puntos ang atin pong matatagpuan mula sa ating batayang talata. Una, divide and distribute the wealth from God. Ipamahagi ang yamang mula sa Diyos. Ang paglagong espiritual ay may kinalaman sa pagkakaloob. Kung tayo ay nagkakaloob ng bahagi ng ating tinatangkilik o natatanggap mula sa Diyos, may hahatiin at may ipamamahagi. Walang ibabahaging yaman ng Diyos kung hindi natin kikilalanin na tayo ay mga katiwala lamang ng mga biyayang mula sa Diyos at instrumento sa pagkakaloob, sapagkat ang pagkakaloob ay bahagi ng paglago ng ating espiritual at pananampalataya. Ikalawa, divide and distribute the Word of God. Ipamahagi ang salita ng Diyos. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi sa ating mga pagtitipon gaya ng fellowship, worship services at iba pang gawaing Kristiyano ay ang salita ng Diyos. Nagtitipon-tipon tayo upang makinig ng salita ng Diyos, upang himay-mayin ang mga salita niya, at matapos ang pakikinig at pag-aaral ng kanyang mga salita, tungkulin natin ang pagbabahagi ng pakinabang sa ating sambahayan at sa iba pang tao. At ikatlo, divide and distribute the works of God. Ipamahagi ang gawain ng Diyos. Hindi pare-pareho ang gampanin, ang tungkulin, at ang responsibilidad. Ngunit iisa ang paglilingkod at iisa ang pinanunungkulan. Hindi lahat ay magkakapareho ng gawain o talento. Ang iba'y tinawag upang maging pastor, diakonesa, guro ng mga bata or GNMB, Sunday school teacher, tagapamuno o facilitator ng isang cell group. Ang iba'y tinawag naman sa music ministry. Meron sa ushering ministry, church maintenance and cleanliness ministry. Meron din naman na tinawag sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagmimisyon. May tinawag upang maging instrumento ng pagpapalakas ng loob ng kapatiran at marami pang iba. Kung gayon, ang paglagong espiritual ay nagaganap at magaganap habang ang isang tagasunod ni Kristo'y kumukuha ng bahagi sa ministeryo ng Diyos. At kung gumagawa ang bawat isa sa pagtupad ng kanyang gawain, ang katawan o ang iglesia ay tiyak na lalago. Tandaan, the formula for one's spiritual maturity is divide and distribute the 3 W's. The wealth from God, the Word of God, and the works of God. Wealth,
Word and works of God. Ibahagi natin ang yaman, salita at gawain ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Purihin ka o aming Ama sa umagang ito, sambahin ang iyong banal na pangalan. Salamat sa umagang kay ganda na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa panibagong buhay, panibagong pagkakataon upang muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin mo po kami sa lahat po ng aming mga pagkukulang, pagkakasala na nagagawa namin sa iyo. At sa araw na ito, Panginoon, nawa po ang patuloy na paggabay ninyo ang siyang maranasan ng bawat isa sa amin, sa aming pagpasok sa paaralan o pagpasok man sa trabaho o sa pagpunta man sa mga lugar na amin pong kailangang puntahan. Ang paggabay po ninyo nawa ang aming patuloy na maranasan. Ilayo niyo po nawa kami sa kapahamakan. At ang kalakasan po mula sa inyong patuloy din naming maranasan. Ito po ang aming dalangin na may pagpupuri. In Jesus' mighty name, Amen. Purihin ang Diyos sa umagang ito. And bago po tayo maghiwa-hiwalay, a friendly reminder to everyone, be Christ-like in our workplace today. At sa Diyos ang papuri. Ingat po ang lahat. Shalom.